Tinatayang tataas na naman po ang singil sa ilang produktong petrolyo ngayong linggo. Sa unang 4 na araw po ng trading, posible daw magkaroon ng 2 piso at 50 sentimos na patong sa per liter ng diesel. Maaari itong tumaas ng piso at 80 sentimos naman po per liter sa kerosene. Habang baka daw magkaroon ng rollback na 80 sentimos sa per liter po ng gasolina. Ayon sa Jetty Petroleum, muling nangamba ang industriya sa potensyal na supply disruption matapos muling atakihin ng US ang Iran at targetin din po ng Iran ang ilang pang infrastruktura ng US sa mga kalapit nitong mga bansa. Mas malaki ang babayaran ng mga customer po ng Meralco para sa kanilang kinokonsumong kuryente ngayong buwan. Inanunsyo nga po ng Meralco na tataas ng higit 34 na sentimo kada kilowatt hour ang kanilang singil sa kuryente. Para sa mga kumukonsumo po ng 200 kilowatt hours sa isang buwan, katumbas po yan ng 68 pesos na patong sa bill. Paliwanag po ng Meralco dahil ito sa mas mataas na generation charge dahil nga sa mas mahal na petrolyo. Nakaapekto rin daw ang isang buwang maintenance shutdown sa Malampaya dahil napilitan ng 2 planta na gumamit ng mas mahal na liquefied natural gas. Pansamantala ho namang babaguhin ang daloy po ng traffic sa Terminal 3 ng NAIA para po sa gagawing upgrade sa pasilidad. Upang bigyan daan ang pag-aayos po ng curbside sa Terminal 3, sasarhan ang inner departure lane mula alas 9 po ng gabi hanggang alas 4 na madaling araw. Ito'y epektibo July 15 hanggang August 14. Sa mga oras na iyan, gagamitin daw po ang natitirang lane para po sa passenger drop-off. Kung bumigat po ang traffic, pwede daw hong ibaba ang mga pasahero sa Arrival Bay 1 at 8. Samantala, idiniit po ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang kahalagahan na makasabay ang mga pasilidad ng sektor ng pangingisda sa tumataas pong demand nito. Yan ay matapos bisitahin ng Pangulong Marcos Jr. ang Navotas Fishport Complex nitong Sabado para nga inspeksyonin ang rehabilitasyon ng naturang fishport. Binigyang diin ni Marcos Jr. ang kahalagahan ng modernisasyon sa lahat po ng pantalan sa bansa at para matiyak ang episyenteng operasyon at mapaganda rin ang kabuhayan ng mga mangingisda. Makatutulong din daw ito sa food security ng bansa. Muli po namang pinaalalahanan ng Bangko Sentral ang mga netizens na illegal ang pag-photocopy, pag-print o pag-duplicate ng pera. Ayan na. Babala po ng BSP, maaaring maharap po sa hanggang 10 taong pagkakabilanggo ang sinumang mahuhuling lumalabag sa batas na ito. Naglabas po ang BSP ng paalaala sa ating mga netizens sa gitna po ng pamimiloso po ng ilang mga tao sa isang argumento sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sabi ho ng ilang netizen, pwede daw dapat tanggapin bilang legal tender ang printed na pera. Matapos nga pong sabihin ng prosekusyon na maaari pong ikonsidera bilang original ang photocopy ng dokumento bilang ebidensya sa hukuman talaga naman. Opo. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.